Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga panawagan na dumaraan sa ating mga puso at isipan. Mga tawag ng tungkulin na pumupukaw sa ating damdamin upang maglingkod at magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Hindi ito simpleng obligasyon, kundi isang marangal na responsibilidad na nag-uudyok sa atin na umarap sa mga hamon ng panahon ng may tapang at puso. Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Aming itatampok sa inyo ang isa sa mga unit ng Philippine Air Force Affiliated Reserve Unit na siyang nakatuon sa communications at drone operations, ang 124th PAF ARU o Philippine Eaglecom Society. Samahan ninyo kaming tunghayan ang kanilang pagsisikap na makapagserbisyo para sa ating bayan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang panahon, lakas, kakayahan at talento. Gayon din ang pagresponde sa ating mga kababayan anumang oras sila ay kailanganin. Ako po si Major Mark Cardenoza at kami ang inyong kawal. Sa kahit alinmang labanan, masasalamin ang giting at tapang ng ating mga kasundaluhan. Ngunit, hindi may kakailang sa paglipas ng panahon, umuusbong, nagbabago at nagiging moderno ang mga hamon na sumusubok sa ating kakayahan. Kaya naman, malaking bagay na patuloy rin nating paigtingin ang ating kapabilidad sa pagharap ng mga posibleng suliranin na ito. Isa sa mga pamamaraan na sinasagawa ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ay ang pagpapaigting sa komunikasyon kabilang na ang paggamit ng mga unmanned aerial vehicles o drones bilang kasangkapan sa modernong pakipaglaban. Lingid sa kaalaman ng nakararami, mayroong isang unit ng puwersa ng Laang Kawal sa ilalim ng sangay ng hukbong himpapawid ng Pilipinas na siya ring isa sa mga nakatuon sa komunikasyon, partikular na sa paggamit ng mga drones. Ito ang 124th Philippine Air Force Affiliated Reserve Unit. Ang 124th Philippine Air Force Affiliated Reserve Unit, sa civilian, ang civilian name niya is Philippine Eaglecom Society Incorporated. This organization started in 1980. It started as a communications group. So kami po ang first batch ng Affiliated Reserve Unit noong 1990. So I joined the Philippine Eaglecom 1990. So isa ako sa mga pioneer, para kami ang experimental class ng Affiliated Reserve before. Basically, communications group siya, but when I became Group Commander 2018, I thought of i-evolve to at dagdagan ng drones. Mga magagaling sa drones, medyo nakuha ng reserve unit ko yung mga marunong sa drones. Ang 124th PAF ARU ay hindi lamang bihasa sa pagpalipad ng mga drones sapagkat sila din ay may kasanayan sa close quarter battle na siyang napakahalaga upang maprotektahan ang kanilang mga kagamitang pangkomunikasyon kung kinakailangan. Since we provide redundant communications, we have to be able to protect our equipments. Otherwise, baka kami pa yung maging dahilan na magka-problema. So ayaw naman namin na gusto namin, just in case mangyari yung ayaw natin mangyari at pinasok yung equipment namin, kaya namin i-defend yung sarili namin rather than calling for backup. So I'm sure pagka may mga sitwasyon na mangyari, lahat yan busy na eh. I mean, hindi kami papansin. So yung mission namin, mag-fail. Kasi makukuha nila yung comms, makakapture nila yung mga tao. So yung kasi as we do, yung mga repeaters namin are strategically located. Meaning, hindi kami naglalagay ng repeaters kung saan naglalagay ang Armed Forces of the Philippines. Because, syempre, yung mga kalaban natin,
pag-aaralan kung sino yung ano malakas na telco. Of course, Globe, Smart, Dito, ito yung mga malalakas na telco. Of course, papatayin nila yan. Of course, para yung strategic instructions, hindi bumaba sa tactical level, di ba? Same thing sa repeater sites. Siyempre, identified nila kung saan ang repeater sites ng military. So, on purpose, hiniwalay talaga namin yung repeater sites namin. So, yung isang repeater namin, nakadalawang lipat na yata kami. Kasi pag nagkabit ang armed forces, kahit isang unit lang ng armed forces ng kabit, nililipat namin. Kasi nga, of course, minsan nasa-sacrifice yung signal, minsan But sabi ko nga, okay lang dahil ang purpose namin talaga is redundant communications for the AFP. Pag nilagay ko sa same repeater site, pag binomba yun, di kasama rin yung atin. So, parang magiging useless yung redundancy namin. Maliban dito, sila din ang kasalukuyang gumagawa ng mga drones na pwedeng lagyan ng mga payloads. I'm fortunate enough na magkaroon ng mga drone pilots na maaalam, mga enthusiast talaga na from DIY, from sa mga tindahan, pagsasama-samahin nila, makakabuo sila ng drone. And I have 2 reservists who has 3D printers. So, pati yung body ng drones, ginagawa nila, yung bakal. So now, actually, meron lang tayong kulang na parts, meron lang tayong kulang na chip na hindi kayang gawin sa Pilipinas. Yun yung ginagawa namin ng paraan. At of course, mabibili mo yun kung o-orderin mo and everything. So para magawa mo yung drone mo. But we're trying to do yung tayo sana yung mismong gagawa. Wala pa akong solution doon sa chips na kailangan, pero yung ibang parts noon, nagawa na namin ng solution yung ibang parts ng drones. So, we're trying to develop yung drones na may payload, of course. Mapagamitin sa HADR, mapagamit na pagpandala ng relief goods na which ginagawa na rin namin. Well, in the future, kung kakailanganin, pwedeng mag-carry rin ng kailangan nating i-carry. Bagaman hindi madaling mamuno ng isang grupo, labis naman ang pasasalamat ni Lieutenant Colonel Yabe sapagkat kanyang nasasalamin sa mga nasasakupan ang dedikasyon, disiplina at pagmamahal sa kanilang tungkuling sinumpaan. Kami, we nagtitrain because sabi ko nga, ang aking kasi halo-halo eh. Like, ang hirap kasi mag-lead ng reserve force. Hindi katulad ng regular, paglabas nila ng training, alam nila na kailangan sila sumunod sa commander nila. Sa reserve force kasi halo-halo, may negosyante, may maraming pera, may professionals, may halo-halo. Although sa affiliated reserve unit like mine, piling-pili. Sa amin, before ka makapasok sa unit namin, mag-neuro ka muna sa Biluna. Mag-neuro ka, may drug test ako, National Police Clearance, NBI Clearance. I get all of those clearances kasi to protect Philippine Air Force. Because of course, during peacetime, we do yung mga CMO activities, we help in HADR operations as well. But other than that, it's really more of train in preparation. Sabi mo nga, kung magkaroon ng war, gusto namin kahit papano, kahit na kami ay reserve unit lang, makatulong kami ng totoo sa ating bayan. Hindi sila tumitigil sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman at kakayahan. Kaya naman, sinisigurado nilang meron silang lisensya sa pagpapalipad ng mga drones at patuloy silang natututo hindi lamang sa mga seminars and workshops dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Almost all ng aking drone pilots are CAAP license. Kung hindi man CAAP license, most of them inaayos na yun, di ba? Nag-aano na sila ngayon, kumukuha na ng certification. Kasi nga, nag-ready na ako sa TDO eh. Sabi ko nga, baka kailanganin na kasi konti sa regular force ang marunong magpalipad ng drones professionally. Marunong magpalipad pero yung professionally, yung mga maneuvering, yung mga ganon, hindi pa. So, sabi ko, dapat mauna tayong magpaka-up license and we help the regular force. Ibig sabihin, turuan natin magpalipad. Then, certification, bahala na sila kasi may company yun eh, na kailangan, bago ka isa-certify ka ng isang company, bago ka pwede kumuha ng ka-up license. Parang mga A1 driving school, may ganon eh. Diba? Pero as far as yung
techniques sa pagpapalipad, ordinary drone, FPV drones, lahat kasi alam ng mga reservists ko yun eh. Sabi ko nga, hindi kami magaling, swerte lang siguro ako na isa ako sa mga nauna na nag-introduce ng drone sa Reserve Force. I mean, yung unang lumutan ba. So, naakit ko yung mga drone enthusiasts na sumali sa unit ko. So, you could just imagine na nag-uumpisa yung drone eh, magagaling na sila. Lalo ngayon, mas magagaling na sila ngayon talaga. I have officers and EPs as well na talaga pupunta pa sila sa Korea, sa Japan, para pag-aralan yung drone technology. And they are enthusiasts ng drone. Pero kaya sila pupunta, bukod sa enthusiast sila, they really want to i-share sa atin, specifically sa Armed Forces of the Philippines. Actually, masisipag sila para abroad eh. Pero kanya-kanyang bayad yun. Kanya-kanyang bayad. Gusto nila, then sabi ko nga, again, swerte ako ulit. I was fortunate enough noong 2007, napadala ako through our state partnership program, napadala ako sa Kauai, Hawaii to train weapons of mass destruction. Then, ang subspecialty ko that time is communications. That is why yung mga natutunan ko sa comms, since ang EagleCom is really parang communications group talagang tinatry ko i-copy dito. Pati yung mga protocols nila, yung redundant, talagang tinatry ko. In fact, hindi ako maintindihan ng iba. Bakit kailangan ng gano'n? Kasi ang tingin nila sa radyo ngayon, baliwala na. Kasi ang tingin nila yung mga parang baofeng lang. But our radios are encrypted radios. These are digital mobile radio technology. So, ibig sabihin, kahit makuha mo yung frequency, marami pang parameters na kailangan mong buksan bago mo kami maririnig. Otherwise, hindi mo kami maririnig. Ang POC namin, same thing. Parang kailangan mong makuha yung mga parameters ko bago mo marinig yung conversation. So basically, yung training ko sa ibang bansa, karamihan ng dinadala ko rito, yung mga sinishare ko dito is about radio communications actually. At that time kasi noong 2007, wala pa naman talaga masyado mga drones. Hindi pa naman tayo talagang, wala pa naman mga drones that time. So basically, yung mga natutunan ko from abroad, gano'n. Ngayon, yung mga local trainings namin, yung mga allowed na, kasi pumirma kami ng non-disclosure Yung mga allowed na ipaalam sa other members namin na hindi kinuha yung training, yung mga allowed, we try to share it to them. Every month, meron kaming mastering. Yung mastering namin every month, we do knife fighting and some techniques like kunyari sa rifle, yung mga natutunan namin, yung mga allowed na i-share, sinishare namin kasi ang katwiran namin, hindi naman pwedeng kaming 11-man team lang ang marunong. Dapat yung mga ibang kasama namin, marunong rin kahit paano. Dahil sa kanilang natatanging kakayahan at puso sa serbisyo, hindi may tatangging karapat dapat silang tumanggap ng parangal bilang Best Affiliated Reserve Unit. Army, Navy, Air Force, maraming magaling na reserve units. It's just that siguro ako, ginawan ko lang talaga ng path. Kapag hindi namin trabaho, hindi namin tasking, hindi ko siya pinapakialaman. So we really specialize on sa mga ginagawa namin. Kasi mahirap kasi gusto mong kunin lahat Dapat talaga meron kang talagang sinusundang path. Ito gagawin namin. Okay. Again, pwede ko sabihin na lucky ako sa mga members ko because 6 years kaming best unit sa Philippine Air Force and 3 years kaming best unit sa buong AFP. So the third time, binigay na rin sa amin yung Hall of Fame award. Pero ang kasabayan noon, hindi daw kami pwede magka-award ng, I'm not sure kung 3 years or 5 years. But actually, sa tingin ko sa mga awards kasi, lahat ng awards na nakukuha namin, it's just part of the, I think it's just part of the practice. But more importantly, ang objective namin is, paano ba kami talaga makakatulong? Yung totoong tulong, hindi yung for compliance. Pag sa tingin ko, hindi para sa amin, I leave it to the others, di ba? Kasi parang focus na ako kung saan kami makakatulong. Mahirap kasi yung mahirap kasi yung lahat gusto mo.
Pero hindi ka naman talaga trained for that. Hindi ka naman ganon. Daw na nakita ko sa communications and drones, talagang sabihin na natin, kung hindi man kami ang pinakamagaling, meron kaming alam. So, yung alam namin yon, itatry namin to convert it into service. Na, yung para sa bayan ba? Sabi nga ng wife ko, kung ang serbisyo ko sa armed forces ay negosyo namin, bilyonaryo na raw kami ngayon. Yan ang sabi ng asawa ko. But really, kidding aside, I am very lucky na I have a very supportive wife who understands what I'm doing. So, pag may affair ang AFP, siya dito sa opisina sa taga-trabaho. So, paano ko binabalance? I really schedule naman yung mga yung mga lakad ko. It's just that, syempre, being a group commander, talagang marami kang engagement sa AFP. Palagi ka papatawag, or kailangan mo ayusin yung papel, gano'n. So, I really, siguro hindi ako nahihirapan because hilig ko to eh. Iba kasi pag hindi mo hilig eh. If sabihin ko sa'yo, you'll have to, sabihin na natin, on the average, 2-3 times a week, kailangan you have to attend to AFP affairs. Siguro kung hindi mo talaga hilig, wala sa puso mo yung magsilbi sa bayan, ang hirap siguro nun eh. Kasi we don't get paid here, di ba? Parang ang hirap siguro nun. Tunay ngang ang serbisyo ng mga laang kawal ay hindi matatawaran at ang tanging hiling ng kanilang mga puso para sa kapwang mamamayang Pilipino ay simple lang. Pagtutulungan, pagkakaisa at pagsuporta para sa ating minamahal na bansa. To all my fellow reservists, siguro, tignan natin kung paano tayo makakatulong sa bayan. We have to have love for our country para maging successful tayong lahat. Hindi tayo pwedeng passive, hindi tayo pwedeng parang, okay lang yan, kaya mo na siya. Hindi pwede. We have to love our country, we have to fight for our country. Mga kababayan, ang laban ng pagprotekta sa ating bayan ay hindi lang laban ng ating kasundaluhan at ating mga reservists. Ito po ay laban nating lahat. Kaya tayo po ay magsama-sama at magtulong-tulong na protektahan ang ating bayan. Maraming salamat po. Sa ating pagbabalik, ating silipin ang ilan sa mga drones na ginagamit at ginagawa ng 124th PAF Aro na siyang itinuturing bilang mga game changer assets para sa makabago at modernong pakikipaglaban. Mahalaga ang drones sa larangan ng pakikipaglaban dahil nagbibigay ito ng malawakang benepisyo tulad ng mas mataas na kakayahan sa pagsubaybay, koleksyon ng mahalagang impormasyon at pagpapabuti ng kaligtasan ng mga sundalo. Sa pamamagitan ng mga drone, nagkakaroon ng real-time na pananaw sa mga mapanganib na lugar nang hindi inilalagay sa peligro ang kasundaluhan. Bukod dito, nakatutulong ang drones sa mga operasyong pangmedikal katulad ng mabilis na paghatid ng mga medical na supplies at pagtukoy sa mga nasugatan sa labanan gamit ang mga thermal sensors. Sa aspeto rin ng komunikasyon, nagsisilbing relay ang mga drones upang mapanatili ang epektibong komunikasyon para sa mga puwersa, lalo na sa mga lugar na mahirap marating o may mga hadlang. Very significant kasi as I have
attended drone conferences in Japan, in Malaysia, in Korea, there's always this discussion between different countries na how important it is. And even US themselves have said during these conferences na it is the future of warfare. It really is na, well, it's a threat kung gagamitin ng kalaban. So, talagang napaka-importante niya yun. Personally, ito yung ginagamit ko, yung DJI Avata, which is the first, kasi there's a DJI Avata 2 na. It's a first-person view drone, FPV, na tinatawag nila. And then, you would have to use the goggles, kaya first-person view siya. Oo, kasi you would see literal bird's eye view, kung ano yung action na nakukuha ng camera ng drone. And then, it's mostly used for our recon dito sa unit namin. FPVs are usually the faster flying drones. So, mga tight spaces na nako-cover niya. And dahil mas maliit siya, and there are some na mas maliit pa din dito, would go into those like small spaces na, and they're fast. So, talagang kung split seconds or seconds na need mo to complete a mission na yung may makuha ka na for your recon, it does its job. Tapos medyo matagal-tagal ng konti kahit pa paano yung battery life. Okay, pag sinabi po natin na ng mga FPV drones, hindi siya isang klase lang. So marami siyang iba't ibang klase. So meron tayong mga tinatawag na mga cinematic. So ito yung mga drones na ginagamit natin for mga close-up tight shots na pang cinematography worthy. So yung camera na nakasakay sa kanya is capable ng 4K 120 FPS and quality niya is at par dun sa mga GoPro. So meron din tayong tinatawag na mga freestyle na mga drones. Yung mga ito naman, very powerful to mga to. Kaya niyang mag-maneuver very quickly sa ere. It can go upwards ng 100 kilometers per hour. And then, meron din tayong class na tinatawag na mga racing drones. So, ito yung medyo nakakahiligan ko ngayon, yung pagkakarera sa mga drones. Kasi, very siya, pumping ng adrenaline kahit nakaupo ka lang. But, right now, meron tayong class ng drones, mga tinatawag na yung mga malalaking class, hindi pa naman siya X-class, but this is 10 inches wide in diameter ng propellers. And right now, for our purpose here in the military, we're testing its capabilities to carry several kinds of payloads. Right now, meron kaming mga models ng mga iba't ibang klase ng payloads. And itong mga to ay 3D printed. So when we say 3D printed, we design it in CAD or in any 3D software. And then we use 3D printers with appropriate materials like for this one. Ito ay yung mounting actually nitong mga ito. So this is locally designed. Kami yung gumawa nito. And kumbaga parang it is an original design. And it is meant to allow us to drop the payload kung saan namin siya gustong pahulugin. So, let me just quickly show this. Okay. So, kung makikita natin dito sa magkabilang side na to, nakamount yung dalawang sample payloads na to. And we use the radio controller to move, to actuate itong servo, kung tawagin na ito, to release one payload at a time. So, naka-design siya so that kapag naka-center, buhat-buhat lang niya. Then, we could switch this to drop the left side, then the other side naman para dun sa kabila. So, during flight, we can control this kung saan, kailan, at paano namin siya pwedeng pahulugin. Sinabi natin na payload ay it's anything na buhat-buhat ng drone. And right now, naka-design siya para buhatin yung mga ganitong klaseng munition. So, itong mga ganito ay pwedeng siguro mga 1.5 kilos kayang buhatin itong ganitong klaseng drone. Kaya niya lumipad ng at least 1 kilometer out mula dun sa controller. At pwede siya actually na kung tapos na yung mission niya, pwede namin siya, katulad ng mga usual na drones, pag flick namin yung switch, uwi siya mag-isa. So, pero at the same time, meron kaming full control sa kanya. So, nakagaggles kami, kaya namin siya i-guide kung saan namin siya mismo gustong papuntahin. And that's the reason kung bakit kaya ng mga ganitong drones na gumawa ng mga precision strikes. So, yung talagang pinpoint na pag-deliver ng mga payload, kung ano man yung payload na yan. Kanina nabanggit na ginagamit yung drones for reconnaissance. And meron tayong mga small class size na mga drones na meron pa rin siyang ingay pero not
hindi siya ganun kaingay in the sense na from several hundreds of meters away, ma-detect mo na sila. So these are quiet enough so that alam mo na nandyan sila kung nandyan na talaga sila. So this can be used for gathering intelligence, visual intelligence, na hindi kaya nung pupuntahan ng actual na tao. So in terms of range, yung mga video transmitters ng mga ito ay very powerful. So kaya nila actually tumagos sa medyo makapal na vegetation or go sa mga mas malayong lugar na otherwise ay delikado para sa tao. So yung mga lugar na mahirap pasukin, yung mga lugar na medyo delikadong puntahan, we could actually send drones para tingnan at mag-gather ng intel na visual para sa atin. So dahil sa yung mga drones na ito, ay kumbaga gumagamit sila ng mga maliit na batteries. It could be a one-way mission para sa kanila. But yung intel ay nasa atin na kasi lahat ng video feed ay naka-record sa goggles. So kahit hindi makabalik yung drone, mura lang yan, madaling palitan, but the intel is nandito na. Si Captain Mercurio at Technical Sergeant Berua ay parehong may mataas na natapos sa pag-aaral. Sa katunayan, si Captain Mercurio ay isang pediatric nurse, samantalang si Technical Sergeant Berua naman ay isang professional forester o mangungubat. Ngunit sa kabila nito, pinili nilang ibahagi ang kanilang kakayahan at serbisyo sa pamamagitan ng pagiging reservist. I have a bachelor's degree in forestry and I have a master's in natural resources conservation. So my background is on mapping and all geospatial technologies, and these are all related to the drones. And siguro 2016 nagsimula ako using drones for our work in forestry. But na-develop yung passion into a hobby. So right now we're using drones for various reasons, and now sinishare ko yung technology na ito with the EagleCom to help promote the use of drones sa mga ibang bagay na pwede pang paggamitan. Before joining the Reserve Force, I was a pediatric nurse overseas in Hong Kong for 6 years in an expatriate clinic there. Tapos umuwi ako for good. And then that was 2014, and then I joined the Reserve Force in 2019 as part of the first drone group that Philippine Air Force Reserve was gonna graduate. So out of 18 members at that time, I'm the only female of that batch. So I graduated in February 7 of 2020 as the first female drone pilot of that batch. I was deployed during pandemic time as a drone pilot, and at the same time, my function as a nurse nung time na yun. Pero in regards to sa aking paninilbihan sa Reserve Force, I feel empowered as a woman sa Reserve Force. Like, yung kung ano mang maybe probably misconceptions na naisip ng public na, oh, babae, but you know, like doing the responsibilities or the actions sa loob mismo ng pagsisilbi is for me very empowering as a woman. Yan siya. Gusto kong, wala na akong maisip hanggang siguro tumanda ako at mag-retire sa pagsisilbi, kundi to be here sa Air Force. Why serve in the military? Because I have something to share. Ito ay isang bagay na, let's say, hindi siya ganun kadaling matutunan. And I have the opportunity to share it with other people. So why not? Ngayon na handun tayo sa stage na nakikita natin na magiging malaki yung gagampanan ng drones sa future ng AFP. So I have something to share. Why not share it? Yung highest honor na kaya mong ibigay sa bansa mo is magsilbi sa bayan. And pagsisilbi sa bayan bilang sundalo is for me, yun talaga yung parang pinaka top tier sa lahat ng uri ng paninilbihan. Kasi cliche man natin sabihin, you give up your life for your country talaga. And ako, I do mean it from the bottom of my heart. Sa kabila ng kanilang kahusayan at kasanayan sa paggamit ng drones, patuloy pa rin nilang hinuhubog ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga trainings sa iba't ibang bansa. Trainings that I have attended one in Malaysia back in 2000. I do go every year on a country to join these trainings, these conferences about drones kasi bilang team leader, gusto ko updated ang knowledge ko about drone warfare. Gusto ko kung anong alam ng ibang bansa, gusto ko alam ko din at para ma-share ko sa Air Force.
may share ko sa AFP. So I will go back, 2022, I've been to the Malaysian one. 2023, I've been to Japan. 2024, I've been to the Korean one. This year, I'm looking forward, hopefully, balik ako ng Malaysia. Sana suportahan nyo yung ating reserve force, ang ating AFP sa ating lahat ng endeavors natin. Kasi lahat po kami ay ginagawa talaga yung aming makakaya ngayon ng sa pagpoprotekta po ng ating bayan. To the Filipino people, let's serve our country and let's use our talents. Let's share our talents para na sa ganun ay pare-pareho tayong umangat. Ang isa sa mga pinanghugutan ng lakas ng bawat mamamayang Pilipino ay ang kanilang pananalig sa Diyos, kung saan ay nakatatak na sa kani-kanilang mga puso't isipan na walang ibinibigay na pagsubok ang poong may kapal na hindi nakakayanang lagpasan. Subalit paano kung magkaroon ng isang pangyayaring yayanig at susukat sa tindi ng iyong pananalig? Walang sino man sa mundo ang nagnanais na magkaroon ng kalamidad o sakuna, bagamat maaring maghanda para sa mga nasalanta nito. Hindi ito kailanman maiwasan. Para sa ilan, sa lahat ng mga sakuna, ang lindol ang kinakatakutan nila sapagkat madalang man natin itong maranasan, walang kagamitan ang maaaring gamitin upang mahulaan kung kailan yayanig ang lupang ating ginagalawan. Nito lamang ika-30 ng Setyembre, bandang alas 10 ng gabi, isang 6.9 magnitude na lindol ang yumanig sa gitnang bahagi ng Pilipinas, partikular na sa lungsod ng Bogo, sa lalawigan ng Cebu, na ikinasawi ng hindi ibababa sa 60 katao at nagdulot ng matinding pinsala sa mga gusali at infrastruktura sa mga kalapit na bayan at lungsod. Tila ba isa itong bangungot para sa mga naapektuhan, lalong-lalo na sa mga nawalan ng tirahan, hanap buhay at mahal sa buhay. Gayunpaman, sa kahit anumang pagsubok na maaring karapin ng sambayan ng Pilipino, makakaasa silang laging handa ang kasundaluhan sa pag-agapay sa anumang oras na sila ay kinakailangan. Kabilang sa mga agarang rumisponde sa naturang trahedya sa lungsod ng Bogo ay ang 2nd Squadron sa ilalim ng 124th PAF Aro, kung saan ay nagbigay sila ng mga relief goods, nag-set up ng mga charging stations at libreng internet na siyang lubos na nakatulong sa mga residente. Yung sa recent Cebu earthquake, Captain Alfredo Tan called me and told me that, Sir, can we utilize our comms van dito sa Cebu earthquake? Of course, I asked for details and everything. And sabi ko, di sige, but they want to, marami silang gustong gawin actually. Sabi ko, pero ilimit lang natin yung tasking natin kasi marami naman, I'm sure, dyan na nag-rescue na. So think of something na would be very
important pag utilize natin yung COMSBAN natin. And ang napag-usapan namin is to provide yung mga basic necessities na nawala doon. Of course, pag nag-earthquake, mawawala ang signal ng cellphone, mawawala yung whatever, kuryente and everything. So, Captain Tan thought of, para sinabi niya, sir, yung COMSBAN natin, sir, meron naman tayong satellite internet, meron tayong generator and everything. So, baka sir, pwede kami mag-provide ng internet and charging stations. So, sabi ko, okay yun, kasi parang very important yun to contact your loved ones na wala sa Cebu para hindi sila mag-alala. And they were able to cater sa Bogo City, some barangays there in Bogo City, they were able to cater, I think, 200 plus na tao. Of course, for us, sa tingin namin, yung maliit na bagay, yung maliit na tulong namin na yun, probably baka nakatulong kami ng malaki sa mga taga Bogo City. Ginamit din namin yung drones namin sa Cebu to do recon. Of course, syempre tinignan mo nila yung sitwasyon doon. And on their way back home, in fact, the traffic sila eh. So ang ginawa nila, they did traffic direction control and they were able to use the drone to see the situation doon sa mas harap, parang sa harap ng highway. Kami po particularly sa Air Force, we are so lucky na ang aming AFRC commander, which is Major General Pablo Rustria Jr., very supportive sa mga ganong operation. So, in fact, biglaan to eh. Humingi kami ng para to allow us to facilitate. So, in few hours, inallow kami ng AFRC commander namin, and of course, with the support of our ARSEN in Cebu. Okay, in EagleCom kasi, since we are a communications group by nature, so ang chapter kasi namin sa Mindanao is only Davao City and Gensan. So meaning, Davao City, Gensan, and Cebu, meron kami naka-establish na communications talaga dyan. I mean, even mawala lahat, makakapag-usap-usap kami through HF and different forms of communications. But basically, pag nawala lahat, babagsak kami sa HF, yung old school HF, babagsak kami sa HF. Okay, sa Mindanao namin, hindi sila nakapag-operate that time, but they were on standby if needed because medyo malayo sa kanila yung pinangyarihan ng earthquake. So wala pa namang call for them to go there, but they were on standby that time. Sa amin naman po kasi, pagka yung mga lugar na meron akong reservice, palagi naman kaming ready ron. In fact, sila na yung tumatawag sa akin pag may nangyayari ron. So parang nag-ask ng permission na if they can join, makatulong sila and everything. So palagi naman ganun yung situation. It's just that sa Davao, that time, wala pa sigurong need na papuntahin sila that time. Ang kakayahan ng mga kasundaluhan na nabibilang sa PAF-ARO ay tunay ngang hindi matatawaran. Ito man ay sa pagresponde sa mga kalamidad o di kaya'y sa pagpapaigting ng kanilang kapabilidad, partikular na sa communications at drone operations na siyang pinagtutuunan nila ng pansin sapagkat ito ay itinuturing na isa sa mga game-changer assets ng future warfare. Drones are capable of mag-recon, mauna siya. So more or less, yung mga rescuers natin, alam na ng mga rescuers natin kung saan sila pupunta and what to prepare. So I think the drones are very important in terms of disaster and any other situations. EagleCom kasi po, actually it started as a communications group even before it was affiliated sa Philippine Air Force since 1990, communications group na siya talaga. So when I became a group commander, in-evolve ko lang into para madagdagan ng drone squadron. So which is sabi ko nga nung mga una na yun, swerte nga kami kasi isa kami sa mga nauna that time. So I was able to parang recruit yung mga reservists na talaga mga drone enthusiasts na mga nauna, yung mga matatagal na. Okay, in terms of communications, we have repeaters. We have repeaters that could cover
from Baguio and some parts of Ilocos Sur down to Cavite and some parts of Batangas. So basically, using portable radios, nagkakausap-usap kami. Then we integrated our WCDMA radios. These are radios na kung makikita mo sa market, these are called push-to-talk over cellular radios. Naka-integrate yun sa POC radios namin. In fact, we are now in the process of formalizing with NCRCom na magtatayo na rin ng Eaglecom maglalagay na rin ng Eaglecom ng base radio sa NCRCom to augment yung mga pangangailangan in terms of communications. Kaya naman, sinisikap ni Lieutenant Colonel Llave at ng kanyang mga nasasakupan na sila ay mapabilang sa iba't ibang mga pagsasanay na makapagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pagpapalawig sa kanilang kaalaman nang sa gayon ay mas maging handa silang tumugon sa oras na ang kanilang serbisyo ay kinakailangan ng ating mga kababayan. As for training ng full POI and TTPs ng CQB, IORA, of course, part of CQB is the military operations on urban terrain, and designated marksman. Back then, napakaswerte ko po na pinayagan po kami ng AFRC. That time, it was led by the acting commander of AFRC, General Banahag, and sa SPAO that time, it was under Major General Antonio Francisco Jr. Napayagan kami to train CQB, MOUT, IORA, and likewise designated marksman na full POI and TTPs. So I could say siguro swerte na kami. 11-man team sa amin ang pinayagan na sumali doon sa full POI and TTPs ng mga trainings na yon. And now, yung pumalit kay General Francisco, si Brigadier General Hinete is also very supportive sa mga trainings namin. So I could say na siguro swerte lang kami na napayagan kami ng mga commanders that time. And I encourage other reserve units as well na gawan nyo ng paraan para makapag-train kayo nito kasi I think our country needs us kasi we're now on a TDO mode. So, mas maganda siguro kung train tayong lahat. Of course, okay yung mga CMO activities, okay lahat yan. But iba pa rin niya if, in a way, combat train tayo. In terms of sa reserve force, like in my case, Eaglecom, I really try to, in fact, medyo mahigpit. Contrary sa alam ng iba, probably, yung mga reservists kasi na pumapasok, kesa sa binibaby sila, parang I realize na mas gusto nila na binibigyan sila ng parang military na dating na orders. I think, and probably more importantly is to make them understand kung ano ba yung pinasok nila. Ano ba yung dapat nilang gawin, what are the do's and don'ts. Hindi yung nasa reserve force ka na, utak civilian ka pa rin. Of course, we have dual personalities here. We are civilian and and also military. But of course, ang hindi naiintindihan ng karamihan ng reserve force is the military side of it. So I make it a point na every mastering namin, inuulit-ulit namin yung military protocols, inuulit-ulit namin na you're probably may mga negosyo kayo, may mga trabaho kayo, but when you're in uniform, you have to role play as a military. So ibig sabihin, sumunod kayo sa rules and regulations. In fact, may mga nagreklamo sa akin, sir, bakit naman napakahigpit na sa atin, sir, ano naman kami, sir, mga volunteers. I always tell them that, yes, volunteers tayo, yes, including me. But we volunteered sa Armed Forces of the Philippines, which has rules and regulations. So it's either you follow or you get out. At sa kanilang patuloy na paglilingkod bilang isang reserve unit, buong puso din nilang ibinibigay hindi lamang ang kanilang oras at kakayahan kundi pati na rin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng
paghahanap ng paraan upang mas makapagsilbi sila sa ating bayan. Ang way ahead namin sa 124th Philippine Air Force Affiliated Reserve Unit, EagleCom, is of course, now we're working with the Air Force Research and Development Center. But of course, we're still, syempre, we still have to wait for the documents para officially na kasama kami sa kanila. But we did initial collaborations already. We're planning to, in the future, sinasabi nga namin, we can train our regular soldiers na magpalipad ng drone hanggat sa kaya namin, of course, because this is not really our business, parang in a voluntary basis. But of course, if they want to get a license, parang parang sa driving school, may A1 driving school. So parang ganoon. So they have to go through dun sa parang mga A1 driving school para makakuha ng certification to have a CAAP license. But EagleCom will focus more on FPV drone flying. Ito yung mga nakikita niyong may parang ganoon kasi I think ito yung mga mas kailangan natin pag dumating yung panahon na of course ayaw naman nating lahat yon. But right now sa EagleCom we are really trying to research kung ano pa yung pwedeng magamit, ano ba yung pwedeng in our own little way, and in terms of communications naman now nagpapalit kami ng mga HF like yung sa Cebuco, yung sa Mindanao, nagpapalit kami ng mga bagong HF ngayon because of what's happening, earthquakes and everything. So just in case may malalang mangyari, we will be able to communicate with each other. And sabi ko nga, as of now, we're just waiting for documentations. We will put set up dun sa NCR-COM. So since most of us are in NCR, most of us are in NCR, so might as well magtumulong na rin kami kung saan kami makakatulong sa NCR-COM. So basically, our unit focuses on communications and drones. Meron kami mga rescuers as well, but not official. They are not. They are rescuers from the different CDR-RMOs, mga sa munisipyo, sa city. They are mga rescuers doon, but officially in the Philippine Air Force, hindi pa sila officially So sabi ko sa kanila, until maging official kayong rescuers sa Philippine Air Force, which I think 505 yata ang kailangan magbigay, we focus on our task, which is communications and drones. Doon muna tayo mag-focus kung saan tayo sa ngayon nag-excel. Kaya naman, makakaasa ang bawat mamamayang Pilipino na sa kabila ng mga hamon na nagdaan, gayon din sa mga pagsubok na atin pang kakarapin, hindi kailanman mawawala, bagkus ay laging nariyan ang kasundaluhan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, handang tumulong pati na rin sa ating pagbangon. Sa ating mga kababayan, kami po sa 124th Philippine Air Force Affiliated Reserve Unit ay palaging naririto at maghahanda para gumabay po sa ating mga mamamayan kung kinakailangan. Ganoon din po sa aking kapwang mga reservists and other units. Alam ko pong maraming magagaling na reserve units sa Armed Forces of the Philippines in general. Gamitin na ho natin itong pagkakataon na to. Meron ho tayong J9 na magaling sa pagkataon ni Major General Gerald Gagan. So siguro mag-upisa na ho tayo mag-request para tayo ay makapag-train. And hopefully walang mangyaring hindi natin gusto mangyari, but at least kung may mangyari handa tayo. Encourage the Filipino people to join the reserve force so that we can help our country in our own little way. Maraming salamat po. Sa aming inihandog na kwento ng paglilingkod at pagmamahal sa bayan, dalangin naming maikintal nawa sa ating puso't isipan ang sakripisyo ng mga kasundaluhan alang-alang sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino.
Sila ang paalala na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusubok sa bawat pagkalugmok, dulot ng iba't ibang hamon at trahedya, kundi sa bawat pagsisikap at pagtutulungan hanggang sa makabangong muli. Pilipinas, isang karangalan na kayo'y aming mapaglingkuran. Ako po, si Major Mark Cardenaza, at kami, ang inyong kawal. Ang inyong kawal, magtatapos sa inyo ang sandigan ng mamamayang Pilipino. Kagitingan, katapatan, kabayanihan, taglay ng kawal nyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.